Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong ma-pick up yung energy. Collective reading nga pala to. So, ano to? Page of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Cups. Puro Pentacles pala to, no? Saka, dalawang court card, no? Well, ang bida sa kwento na to ay kasal. Pero may age difference sila. Kasal, may anak, business-minded people, may career, may business, store, may influence, powerful couple. Kung di man mayaman, para silang may stable job. Okay? So, yung edad nila, maglalaro sa ganito. Yung isa, mga 18 to 29 years old. Yung isa naman, mga 40 pataas. Ang edad, probably 40, yung isa, 40 to 59. Going strong naman sila dito. Yung try naman nilang tawag dito, ayusin ang mga problema agad-agad. Ang dating sa akin, wala namang problema sa case na to. Lalo na yung matandang person dito. Mukha naman siyang serious sa connection nilang dalawa. At pinapahalagaan niya yung connection nila. Lalo na yung na-build nilang memories together. So, wala pa tayong makitang problema dito. Sana nga, wala na, no? Kasi kung wala tong problema, kukuha ko ng bagong deck. Hindi dahil para maghanap ng problema, kundi para alamin yung feelings nila para sa isa't isa. Ngayon, sabi dito, Page of Swords, Two of Wands, Ten of Cups, Two of Pentacles. Bakit may
Bakit dalawa yung 2? Kasi pag maraming 2, pwede siyang may kinalaman sa duality. O pwede rin naman case-to-case basis kasi. Ano tong 2? Kasi, pag sinabi mong duality, deep confusion, di ba? Pwede rin naman na sila lang dalawa sa connection na to. Okay? In-emphasize na dalawa lang sila. Walang pangatlo, pang-apat na taong involved. Kundi sila lang dalawa. Since yung 2, katabi niya ay 10, nasa gitna yung 10 at ito yung lumabas. May lumabas tayong magandang card, 10 of Cups. Which is harmony, di ba? Yun yung card ng harmony, fulfillment. O family, depende kung may family sila. Pero mukhang meron nga kasi kasal to. Kasal yung bida. Or silang may commitment or responsibility sa isa't isa. Yun na nga yun, kasal o may anak. So, para silang partners in crime na no matter what, maasahan nilang isa't isa. Yan. Pero ano tong Page of Swords? Siguro, in contact naman tong mga to. Dahil communication card din naman yan. Hindi ko naman sasabihin bad yung Page of Swords. Dahil okay naman tong Two of Wands, di ba? Kasi siya yung card ng decision making, planning, o preparation. Nakapag-balance. Yung action niya mag-balance. Ganun. So, maganda yung tinakbo. Wala namang problema, di ba? Sila pa rin. Saka, priority ang family o ang connection nila. Para silang in contact. I mean, para silang may desire. Nakausapin ng isa't isa. So, ano pang mensahe dito? Feelings nung lalaki. O masculine energy dun sa babae o feminine energy. Oh, ano to? Oh, may gano'n, may confession, no? Oh, di ba? Hanggang sa huli, intimacy, oh. Ayan, kung gusto niya i-confess. Na-obsess siya. Siguro yung, di niya masabi siguro, pero deep inside. Obsessed yung lalaki dun sa babae. Sa bagay, kahit sino naman di ba? Pag in a relationship. Hindi naman in a toxic way. Pero, pag mahal mo, di ba, yung attention mo sa kanya lang. Di ba? Gusto mo lagi mo kasama. So, ganun ang dating dito. Oh. So, sabi ko nga kanina, partners in crime sila. Oh. Confiding, may word tayong confiding dito. Ito yung priority niya, intimacy, sa connection. Siguro, deep down, hindi niya masabi. Pero, ang dating, may pagka-possessive siya. Yung lalaki.
So, ang dating sa akin, may gusto siya i-confess. Yun na nga siguro yun. Baka sabihin niya na medyo possessive siya, obsessed. Kaya parang bibigyan niya ng warning yung partner niya na wag siyang lolokohin o else nakakatakot ang pwedeng mangyari. Di ba? Hindi natin masabi kung anong pwede niyang gawin. Pero for as long as wala namang problema, yung loyalty ng lalaki ay nandun sa babae. Pero again, yung energy kasi ng lalaki dito medyo possessive, obsessive, controlling. Na parang gusto niya yun sabihin sa partner para wag siyang magdalawang isip na gumawa ng ikakasira ng relasyon nilang dalawa. So, mauungkat yan for some reason sa months na to na yun nga, biglang mag-voice out yung lalaki tungkol sa topic ng possessiveness, obsessiveness. Parang gusto niya in control siya. Anyways, yung babae, di ba? Ano namang mensahe ng babae o feminine energy dun sa lalaki o masculine energy? Buntis ba siya? Ewan ko. So, yung iba sa inyo, baka mabuntis. Hopeful o minamanifest na madagdagan pang pamilya nila. May hoping tayo eh. Tapos, pregnancy oh. So, yung babae siguro umaasa na mabubuntis siya ulit. O, tinatry niya i-manifest to. Pregnancy ulit. So, case-to-case basis. O, pwede rin naman ganito. Siyempre, may iba na wala nang way para magkaanak kasi ligate na. O pwede, ayaw na nila. Siyempre, mahirap, di ba? Mahirap bumuhay ng anak. So, case-to-case basis. May iba kasi na gusto magkaanak. May iba na ayaw na. Kasi depende sa dami na ng anak, di ba? O sa mindset ng parent. Pero kung ang case ayaw na magkaanak o ligate na, ang hope niya dito ay manatiling buo ang pamilya nila. At yung releasing dito ay anything na parang negative. Okay? Negativity. Whether nangyayari na tong negativity o mangyayari pa lang. So, ang gusto niya ay good vibes. Na para bang pag may dumating na negativity, ayusin agad. Yun yung mindset ng babae dito. Ayusin agad at mag-move on na. Ganun. So, maganda yung tinakbo ng reading, walang problema, no? Bira lang ako mag-read ng ganyan. Walang problema. Which is, mas maganda, di ba? Sino ba may gusto ng problem? Kaya lang kasi, sa napansin ko, parang pag too good to be true, hindi nakakapanipaniwala. Ewan ko. Ang dating mahina views. Ewan ko. Ang dating kasi, may mga tao na mas gusto nila yung dramatic yung kwento. Emotional yung title. Anyways, tingnan natin kung anong iba pang detalye dito. So, yung releasing walking away ay iisa lang. Walk away. Ito, walking away, walk away. Isa lang parang reiteration. So, basahin natin.
Walk away, leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result. So, ganun naman talaga, di ba, yung ginagawa ng babae. Na para bang, kung may unhealthy situation, yung katulad ng sinabi ko kanina, tinatry niya agad ayusin. Di ba? Yung toxicity, negativity. Tapos, ayun, para may peace of mind na agad. Di ba? So, na agad mag-move on. Para wala nang problema, di ba? Probably itong card na to, yung gagawa nito ay yung babae. Energy niya yan. Reiteration lang dito. Debt paid off. The old weight and habit of debt. That is lifted from you and your life. So, para siyang ano eh, utang. O anything na parang bumabagabag sa isip ng iba sa inyo, nagpuput ng weight sa kalooban ng iba sa inyo. So, tinik sa dibdib, parang gano'n. Na mababawasan. Sabihin natin problema, worry, sama ng loob, o literal na utang, na parang malilift daw eh. Hindi ibig sabihin, mawawala, maalis sa inyo. Maganda, di ba? Lalo na kung utang, yun talagang number one na iniisip ng tao, mabayaran ng utang. Kasi may interest pag di mo nabayaran. Di ba? Per day. O depende sa contract. Yun talaga eh. Lalo na yung mga may anak. Di ba? Tuition fee, mga ganun. Maraming babayarin na yun nga, inutang na lang. Para lang mabayaran agad. So, pag emergency, wala ka talagang magagawa kundi umutang, kung walang-wala talaga. Pero at least, sa case na to, sa December, mababayaran na nga ang mga utang. Siguro dahil may bonus, di ba? December may bonus, 13th month pay. O, ewan ko kung ano pang pwedeng makuha ng iba sa inyo. Award. Kaya magkakapera. O may magbibigay siguro ng pera. Kasi regalo, pwede na. So, ilan na ba to? 3. So, ito na ang huling card natin. Patience. Please, what you're asking for is coming about. Have faith, patience, as there are unseen factors that need to occur first. So, sa madaling salita, may mga bagay-bagay na hindi agad mangyayari sa month na to. Hindi naman necessarily hindi siya mangyayari, pero probably mapopostpone lang, madedelay. Okay? So, kung ano man yung parang ina-expect nyo, dinidesire, may chance na yun nga, hindi siya mangyari agad. O hindi nyo makuha ito ng December. Baka sa susunod pa na buwan o ewan ko kung kailan mangyayari na parang pinaghihintay kayo dito. Okay? So again, mangyayari siya. Hindi nga lang siya kaloob na mangyari ngayong December. Okay? Kasi sabi dito, meron daw mga unseen factors na kailangan mo nang mangyari bago nyo makuha yung dinidesire nyo. So, clue. Punta naman tayo sa clue. Ano pang masasabi dito? So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba ito o hindi, o para sa kakilala nyo. May kulot tayong kulot buhok. Kundi kulot
maikli ang buhok. Sabagay, lalaki, maikli naman talaga ang buhok. Pero may lalaki rin na nagpapahaba, di ba? Pero sa case na to, pwedeng pare silang maikli buhok. O isa lang sa kanila maikli buhok. O maikli buhok, tapos yung isa naman ay kulot. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ito, skin condition. So, mukhang may sakit sa balat. O problema sa balat. Red head. So, sa case na to, red head. Baka red ang kulay ng buhok. Red yung buhok doon, no? O kung di man red, mapula-pula yung buhok. So, sabihin natin, red na pala. Brownish siguro na may touch ng red. Basta mapula-pula. Ma-brown-brown siguro. Yung, kulay na mapapansin mo agad. So, pwedeng reddish brown. Okay? O purong red o brown. Pero pag brown, makulay siya eh. Brown na brown o orange. Pansin mo talaga. Eto, facial hair. So, yung lalaki may bigote o balbas o parehas yan o baka ganito talaga itsura. Vibrant apparel. So, may someone na mahilig sa makukulay na damit o kasuot. So, punta tayo dito sa zodiac sign. Zodiac sign naman tayo. Ito yung person ng Aries, Pisces, Leo, Aries. Kapwa nyo Aries. So, kunin nyo lang yung info na fit sa inyo, ha? Sa yung zodiac sign ng possible person dito ng Aries. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.